ay bagong usong panlaban sa sakit ng ulo. Mabenta raw ito lalo na sa mga atleta at mga artista. Kaya ayun, sang damakmak na peke na ang nagkalat sa Divisoria. I use it when I do sports because I'm very prone sa injury. So I use it just as a backup measure. Meron pa sa Japan yan eh. Ang lalaki, saling. Hindi ko iniisip na sa... Ewan ko, sa stress pa rin. Kasi nagandahan lang ako dahil kulay ganito. Pagka mahabing araw, para madali ako mapagod, pag maagang kumising, pag may suot ako ng bracelet yun, meron din akong kwintas. Parang malakas. Hindi lang pala pang-artista, pwede rin sa mga atleta. Ito raw ang uso ngayon, isuot para hindi may stress. Ang Python necklace o bracelet. Si Irvin, nasubukan na raw magsuot ng kwintas ng Python. Pero laking gulat niya na makakita siya ng produkto ng Python sa isang mall sa Maynila sa murang halaga. Yung binili ko nga na 1.2, sa kanila nasa 250 lang. Pwede mo patawaran 200. Pinasyalan namin ang nasabing mall sa Maynila. Ang nagpapanggap na Python necklace, murang-mura nga ibinebenta at may bawas pa. Ilang pang pwesto ang aming namataan. Iba't ibang disenyo ang pwedeng pagpilian. 400 ibigay. Magana? 400. 400. Ang mga nabiling produkto dinala namin sa opisina ng SIMI. Ikinumpara ang kaibahan ng original sa peke. Sa ilalim noong translation ng English ay meron tayong tinatawag na claim na exclusively distributed by SIMI. Ito ang hindi maaaring kopyahin ng any other outfit, lalo na yung mga nagka-counterfeit o yung mga namimeke. May mga sobra-sobra siya na material. Malaki raw ang epekto nito sa kanilang kumpanya. Hindi lamang sa pinansyal na kapasidad ng kumpanya, pero pag marami dyan nagbebenta ng fake na items, ano ang nangyayari dito? Nasisira ang pangalan na ginawa namin for the past so many years. At nawawala ng tiwala yung mga dati naming customers. Isang entrapment operation ang pinagplanuhan ng General Assignment Section o GAS ng Manila Police District kasama ang mga tawa ng SIMI at investigador. Mula sa tanggapan ng MPD, dumiretso kami sa nasabing mall. Hinanap ang mga pwestong nagbebenta ng peking Python. Pumili ang operatiba ng mga produkto. At nang matapos ang bentahan, nagbigay na sila ng signal sa mga pulis na naka-standby sa labas ng gusali. Dito na pumasok ang grupo. Inisa-isa ang bawat pwesto na nabilhan ng peking Python, necklace o bracelet. Kinumpis ka rin ang mga piniratang produkto. Alam niyo bang fake yung binibenta niyo? Ha? Nagtitinda lang ako ate, yan lang kung alam dito sila ang kumukuha. Nasaan yung may-ari? Sino may-ari? Umaalis ate. Pati ang mga nakatago hindi nakalusot. Nakatago po siya eh, na sabi nila wala na daw pong stocks, pero Ilan ang nakita nyo? isang box po na to. Box? Ito po, sir. Marami naman yan. Opo, sir. Ang perang ginamit na pambili kanina pinawi. Patunay ang marked money na ito sa naganap na transaksyon. Inimbitahan ng mga may-ari ng pwesto sa tanggapan ng pulisya. Kung hindi ka sasama, pupusasan kita, pupilitin kita. Bakit? Saan ka ba? Sige na! Sa tanggapan ng General Assignment Section, kinuna ng impormasyon ng mga nahuli. Ngunit dahil hirap silang umintindi ng Tagalog, kinailangan pa ng interpreter o tagasalin. Nang subukan naming humingi ng payag mula sa mga inaresto, tumanggi silang humarap sa amin. Umabot po sa higit sa 6 million yung value ng mga products na yun. Yung mga nagtitida ng fake products ay binayulit nila yung yung batas natin, Intellectual Property Code of the Philippines, particularly yung the law on trademarks. At kung mapapatunayang nagkasala, naharap sila sa matinding parusa. Maximum of yung 6 years imprisonment, Kaya sa mga pirata, wala kayong lusot sa batas.
at umasa kayong patuloy namin kayo susubaybayan. Hanggat may namalya, hanggat may napi, patuloy tayong umaksyon, kaya makipagtulungan po kayo sa investigador, ang mga abusado at ang mga manloloko. Huwag natin tatantanan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapuso Mike Enriquez at ito ang investigador.